Kristiyano o Christians. Paano nga ba natatawag bilang isang Kristiyano ang isang tao? Yan ang ating alamin at pag-uusapan para sa araw na ito. Tara, simulan na natin mga kapatid at mga kaibigan. Pero syempre pa bago ang lahat, mag-words of the day muna tayo. Words of the day from the words of our God. Efeso chapter 1, verse 7 to 8. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. And that's our words of the day from the words of our God. Kristiyano o Christian. Paano nga ba tayo itinuturing bilang isang Kristiyano? Paano tayo natatawag bilang isang Kristiyano? Paano nga ba ipinagpapalagay at inaako o inaangkin ng isang tao na isa siyang Kristiyano? Ano ba ang paraan at batayan? Ipinagpapalagay na isang Kristiyano ang isang tao kung ang sentro ng kanyang puso at isipan at pananampalataya ay tanging kay Kristo Jesus at samang nasa langit lamang. Ito ay nakasulat sa Book of John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang kapahayagan sa talatang ito na tanging sa Panginoong Jesucristo lamang tayo dapat manampalataya at magtiwala dahil siya ang binigay ng Amang nasa langit upang maging tagapamagitan at tagapagligtas natin at wala nang iba pa. Kristiyano o mga Kristiyano ang tawag sa mga tao na sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. At tanging sa Panginoong Jesucristo lamang sila nagtitiwala, sumusunod at sumasampalataya at wala nang iba. Maging si Maria na ina ni Jesus ay isa lamang Kristiyano na umaasa sa Kanya bilang isang anak ng Diyos at kanyang tagapagligtas. Ganon din ang iba pang mga tao na sumusunod sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Maging si Pedro at ang mga alagad ni Kristo ay sumasampalataya rin sa Kanya. At lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay tatawaging mga Kristiyano dahil ito ay nag-uugat sa salitang Kristo o Mesiya at tagapagligtas na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at wala ng iba. Hindi kay Maria, hindi sa mga santo at kung ano-ano pang mga santo at tribulto ang pinapasamba sa atin ng ibang mga mangangaral. Ito ay mali sapagkat tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang ating tagapamagitan at tanging daan patungo sa Amang nasa langit. Huwag na huwag tayong sasamba kay Maria na kanyang ina sapagkat nasusulat sa Lucas na mismong si Maria ay tinawag niyang tagapagligtas at siya'y abang lingkod lamang ng Diyos at masunod nawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang abang alipin. Si Maria ay ginamit lamang ng Diyos bilang isang instrumento upang ipaglihi, ipanganak at palakihin ang ating Mesiya o Kristo na ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Maging ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral patungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nangangaral patungkol sa pagsampalataya, pagtitiwala, pagsasabuhay at paghawak sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila nangaral patungkol kay Maria. Kaya lubang napakahalaga ng pananalangin, pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng mga iba't ibang turo patungkol sa pagsamba sa mga santo at kay Maria. Dapat ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang ating tanggapin, sampalatayahan at kilalanin bilang tagapagligtas at Panginoong Diyos na siyang babalik at tahatol sa ating mga tao at magkasama sa atin sa buhay na walang hanggan. Pakatatandaan po natin mga kaibigan at mga kapatid na ipinapalagay ang isang tao bilang isang Kristiyano kung siya ay tanging kay Kristo lamang sumasampalataya at naniniwala at dumadalangin. Kasama rito
ang pagkausap at pagtawag sa Kanya sa oras na tayo ay may pangailangan. Ganon din sa oras na tayo ay may tagumpay at kagalakan. Tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, tayo dapat tumatawag at nananalangin, sapagkat walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit at ng lupa, maliban sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo para sambahin. Hindi matatawag bilang isang Kristiyano ang isang tao na tumatawag sa ibang Diyos, sa mga santo, kay Maria at sa mga patay na tao, sapagkat tanging sa Panginoong Jesucristo lamang dapat nakasentro ang kanyang buhay at pananampalataya. Gabayan natin ang ating mga anak at ang ating sambayan upang makinig, magbasa at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, sapagkat ito ay totoo, tapat at maasahan, sapagkat nakasulat sa salita ng Diyos. Josue chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga Kawikaan chapter 7 verse 1 to 3. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Mateo chapter 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Tandaan niyo mga kapatid at mga kaibigan na ang tunay na Kristiyano ay nagtitiwala at nananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang mga bulaang mangangaral ay hindi naniniwala na ang salita ng Diyos ay katotohanan at mapagkakatiwalaan. Huwag tayong padaya, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat sa panahon na ito, marami ng mga bulaang mangangaral na mangliligaw sa mga tao. Tandaan niyo po mga kapatid at mga kaibigan na ang tunay na Kristiyano ay tanging sa Panginoong Jesucristo lamang po nakasalig ang pananampalataya, dahil nag-uugat ang salitang Kristiyano sa salitang Kristo, tagapagligtas o Mesiya. Sila ay nagtitiwala, sumasampalataya at namumuhay sa mga aral, mga payo at gabay ng salita ni Kristo, sapagkat si Kristo na ating Panginoong Hesus ang siyang ipinako na matay at muling nabuhay at siyang magliligtas sa atin at hahatol sa lahat sa sangkatauhan. Ang tunay na Kristiyano ay sapat na si Kristo. Sapat na ang pananampalataya niya sa Panginoong Jesucristo at pagkasabuhay ng aral ni Kristo para siya'y maligtas. Hindi niya na kailangan tumawag sa kung sino-sino pang patay na tao, santo at mga rebulto. Ang tunay na Kristiyano ay tanging si Kristo lang ang sinasampalatayan at tagapagligtas. Ang tunay na Kristiyano ay sa Ama dumadalangin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo at wala ng iba.